paumanhin po? Ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang na tuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Mga kapatid, inaanyahan ko po kayong tapusin sa panunood ang video na ito. Ito ay tungkol sa makulay na panunungkulan ng ika-266 na Santo Papa ng Simbahang Katoliko bago ito namayapa. Subalit, hindi ko po kayo pinipilit na paniwalaan nyo ang lahat na nilalaman ng video na ito dahil baka hindi po naman tayo magkatulad ng paniniwala, ngunit mayroong mga katotohanan na matagal na nating hindi binigyan ng pansin. Dahil pinaubaya na lamang po natin sa iba ang pagbuo ng ating kaligtasan, mas mainam pa rin na gumawa ng sariling pagsasaliksik, upang matiyak natin ang tamang landas tungo sa kaharian ng Diyos, at baka ito na po ang tamang panahon na matutuklasan natin ang kasagutan ng matagal na nating katanungan. At babala! Maraming hindi naniniwala tungkol sa kasaysayan ng bawat itinalagang santo o papa bilang pinuno ng simbahang Katoliko. Ayaw nilang paniwalaan na ang Diyos na makapangyarihan ay kukuha lamang ng mga ordinaryong tao upang pumalit sa kanyang pwesto bilang pinuno ng kanyang itinatag na simbahan. Ngunit wala silang magagawa kung ang mga ito ay gugustuhin ng Panginoong Hesus. Na habang noong siya ay nandito pa sa daigdig, ay pumili siya ng kanyang kapalit upang ipagpatuloy ang kanyang misyon sa lupa. Na mababasa natin sa Aklat ng Juan Kapitulo 21 versikulo 17, ito ang nakasulat. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng, "Mahal mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay, alam ninyong mahal ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa." Malinaw na doon kay Apostol Pedro ibinilin ng Panginoon ang pamamahala ng kanyang iglesia. At katulad ni Apostol Pedro, Apostol Linus, at Apostol Clemente, ang unang 3 apostol na tinawag na Santo Papa na makikita sa Biblia matapos ang panunungkulan ng bawat isa. Hanggang sa ngayon ay buhay pa rin ang opisina ng isang ama ng pananampalataya dito sa lupa. Magpatuloy ito dahil ayon na rin sa salita ng Panginoong Hesus na kahit ang kamatayan ay hindi mananaig sa kanyang iglesia. Sa katunayan, matapos mamatay ang isang Santo Papa, ay maari na namang pumili ang simbahan ng kapalit nito. Sa pamamagitan ng pagpatong ng mga kamay para sa mga kasunod na Santo Papa. Sa kasalukuyan, siya ang ika-266 na Papa ng Simbahang Katoliko mula sa unang mga apostol na naging pinuno ng Simbahang Kristiyano. Si Papa Francisco o mas kilala bilang Lolo Kiko, ipinanganak bilang George Mario Bergoglio. Noong 17 ng Disyembre taong 1936. Itinalaga siya bilang paring Katoliko noong 1969. Iniluklok siya bilang arsobispo ng Buenos Aires noong 1998. At inabituhan bilang kardinal ni Papa Juan Pablo II noong taong 2001. Nahalal siya bilang Papa noong ika-13 ng Marso taong 2013. Matapos magbitiw si Papa Benedicto XVI noong ika-28 ng Pebrero ng kaparehong taon. Pinili ni Bergoglio ang ngalang Papang Francisco. Ang kauna-unahang papang gumamit ng naturang pangalan. Bilang pagpupugay kay San Francisco ng Assisi. Siya ang kauna-unahang papa mula sa labas ng Europa. At unang papa na nagmula sa kontinente ng Timog Amerika. Sa kabuuan ng kanyang buhay bilang isang individual at isang pinunong relihiyoso. Nakilala ng madla si Papa Francisco sa kanyang kababang loob. At sa kanyang pagnanais na bumuo ng mga pag-uusap, bilang paraan upang magkaugnayan ang lahat ng tao mula sa iba't ibang lahi, paniniwala, at pananampalataya. Nakilala rin siya sa kanyang pagmamalasakit sa mga mahihirap, noong binigyan siya ng magarang sasakyan ito ay bininte niya at ang pera ay binigay niya sa mga nangangailangan. Kilala din si Pope Francis sa pakikipagkaibigan kahit sa mga bata, at pagiging payak at hindi gaanong maanyo na pamamahala bilang Santo Papa.
Kilala sa pagiging simpleng pinuno. Gaya ng pagtanggi niya sa pagsuot ng kinagis na nakapan ng papa, na mas eto noong siya ay maluklok. Ang pagpili niya ng pilak sa halip na ginto para sa kanyang singsing, at paggamit niya ng kanyang krus na ginagamit na niya mula pa noong siya ay kardinal pa lamang. At sa kahuli-hulihan, hiniling ni Pope Francis na ilagay lamang ang kanyang labi sa isang simpleng kahoy na kabaong, bilang tanda ng kanyang pagpakumbaba tulad ng si Kristo ay nilibing. Noong mga panahon ng kanyang paglalakbay, lubusang makikilala sa buong mundo ang kanyang naiibang pananalig sa Diyos. Pananalig na nakakatiyak ang kalooban na ang Diyos ay kasama niya sa lahat ng panahon, o sa anumang darating na Paghihirap. Noong taong 2015, bumisita siya dito sa bansang Pilipinas na may hindi mabuting panahon sa ilalim ng isang super typhoon. Gayunpaman, si Pope Francis ay lumabas sa isang yugto ng makeshift na nababad sa harap ng daan-daang libong mga umiiyak na mga peregrino sa gitnang Pilipinas. Binalaan siya ng mga namunuan na kanselahin ang kanyang paglipad dahil sa banta ng super typhoon, ngunit buo pa rin ang isip niya na magdaraos ng isang open-air mass sa Tacloban habang lumala ang panahon. Ngunit si Pope Francis ay hindi natatakot, lumipad siya sa kalagitnaan ng bagyo, mula sa kabisera ng Maynila, upang hawakan ang misa sa memorya ng higit sa 6,000 mga tao, na namatay sa Super Typhoon Haiyan noong 2013. Habang siya ay sumakay sa kanyang Pope Mobile sa paligid ng malawak na paliparan sa Maynila, siya ay kumagaway sa karamihan kasabay ng paglakas ng hangin. Lahat ng mga kasama niya kabilang na ang mga reporter, ay naging matapang na rin at nagtiwala ng lubusan sa Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa Diyos. Ang pangyayari na iyon ay mahalin tulad sa panahon ng paglalakbay ni Apostol Pablo. Sa gitna ng malakas na mga alon sa dagat patungong Roma kasama ang maraming pahinanti ng barko, kung saan sa likod ng nakakatakot na sitwasyon ang kanyang mga kasama ay nagkaroon ng tiwala sa kanyang pananalig sa Diyos, na mababasa sa Aklat ng Mga Gawa Kapitulo 27 versikulo 24, ito ang sinabi ng anghel kay Apostol Pablo. Huwag kang matakot, Pablo. Dapat kang humarap sa emperador. Alang-alang sa iyo'y ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay. Mangyari na itong talata na ito ay isa sa nagpapalakas ng loob ni Pope Francis noon laban sa banta ng bagyo. Subalit sa taglay na pagkamakumbaba ni Pope Francisco at sa tapang ng kanyang pananalig sa Diyos bilang tanda ng isang tunay na pinuno, may mga kapatid pa rin tayo na nasa ibang mga simbahan na hindi naniniwala sa kanyang kabaitan at awtoridad. Sa kabila ng kanyang pagmamahal na walang pinipiling uri ng isang tao o bansa, malungkot na isipin na may mga individual pa rin na nagsasabing siya ay nagkukunwari lamang na tupa, ngunit isa palang lobo. Ang mga kasaysayan sa bawat buhay ng mga nagdaang papa ng Katoliko na tulad ni Papa Francisco, ay alam na ng Panginoong Hesus kung paano nila pasanin ang pang-aalipusta, at ang mga pag-uusig mula sa mga taong hindi maniniwala sa kanila bilang tunay na pinuno ng mga tupa ni Kristo. At ang mga pang-uusig na ito ay pinapaalaala na ng Panginoong Hesus noon pa sa nauung itinalagang pinuno ng kanyang simbahan na si Apostol Pedro, na mababasa sa Aklat ng Juan Kapitulo 21 versikulo 18. Ito ang babala ni Hesus kay Apostol Pedro. Pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto. Kaya noong nakarating si Apostol Pedro sa Roma, alam niya na doon siya mamamatay sa mga kamay ng mga emperador. Ito ay mababasa natin sa isang version ng Biblia na nagngangalang The Living Bible, sa kanya mismong sulat sa unang Pedro Kapitulo 5 versikulo 23, ito ang kanyang sinabi. Ang simbahan, dito sa Roma, siya ang iyong kapatid sa Panginoon, ay nagbibigay sa iyo ng kanyang mga pagbati. Malinaw sa talata na ito na inamin mismo ni Apostol Pedro na siya ay nakapunta sa Roma upang mamumuno sa nauunang mga Kristiyano, dahil sa kanyang ginamit na salita sa kanyang sulat, na ganito, ang simbahan, na nandito sa Roma. At alam natin na kung ang isang tao na nagsasalita na gumagamit ng pantukoy na salitang nandito, ay tumutukoy sa lugar kung saan siya aktwal na naruroon.
Ngunit pahigpit na ipinagbawal ng mga pastor at mga ministro na paniwalaan ang katotohanan na ito. Ipinahayag nila sa kani-kanilang mga kaanib na hindi nakarating si Apostol Pedro sa Roma. Sa isang dahilan, upang makalusot ang kanilang panglilinlang na umano'y si Pedro ay hindi naging unang obispo ng Roma. At hindi naging pinuno sa nauunang mga Kristiyano. Subalit, sa kasaysayan ng Kristyanismo, na mababasa natin sa isang diksyonaryo na nagngangalang New International Version of the Bible Dictionary pahina 415, na si Apostol Pedro ay nakatira ng 25 na taon sa Roma. At sa isang aklat ng kasaysayan na pinamagatang Nelson Dictionary of Christianity pahina 544, ito ang sinabi. Si Pedro na apostol ay nakarating sa Roma sa parehong panahon ni Apostol Pablo, ayon sa kaugalian ay pinaniniwalaan na siya ang unang obispo ng Roma, na nagdusa na martir sa panunungkulan Emperador Nero, at ipinako sa krus na ang ulo ay pababa, at ngayon ang kanyang libingan ay nasa St. Peter Basilica sa Roma. Ang mga pagpapatunay na ito ay totoong nangyayari ayon sa mga kasaysayan ng Kristyanismo noong unang siglo. At walang pag-alinlangan, alam na alam ng mga ministro at mga pastor ang mga pangyayaring ito. Ngunit ayaw nila itong ituro sa kanilang mga kaanib. Dahil may tungkulin silang dapat na sumusunod sa anumang doktrina ng kani-kanilang simbahan, maging ito ay tama man o hindi. Basta ito ay kanilang nasusunod. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito. Ito po si Kuya Tem. Ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panunood.